Nagpunta ako sa mga kaibigan ko, tapos malamig siya ngayon, guys. Parang inatake ako ng ang aking barado ng ilong. Malamig siya today at habang nag-i-scroll ako ng aking YouTube at ng aking Facebook na naman kanina, nakakuha tayo ng idea kung anong lulutuin. Yun, nakapagluto na tayo ng arroz caldo. Wala sa isip ko yun. Wala sa isip kong magluto ng arroz caldo. So, okay yun. Sakto lang. Dahil sa lamig. So, sabi ko makapag-arroz caldo nga. Meron akong nakahiwalay na come here. Meron akong nakahiwalay dyan na nailabas ko na pala kahapon. Yung hindi ko naluto. Isang hita kalahati. So, yun ang ginawa nating arroz caldo. Bumaba kasi si Bunso. Hinahabol niya. So, ayun. Nagwawala na naman. So, habang iniisip natin kung saan tayo mag-i-start ng ating trabaho, magyaw-yawan muna tayo. Naalala ko yung na naman. Naalala ko yung aking lolo. Kung ikukwento ko ito, wala na kayong pwedeng maikwento na mas hihirap pa sa kwentong ito, guys. Nung mga bata kami, yung nanay at tatay ko, bali nagsasaka sila sa kabilang baryo, malayo, doon sa bahay ng lola ko. Noon nakitira pa kami sa mga lolo ko. So, nung nagsaka ang nanay at tatay ko sa kabilang baryo, gumawa sila ng kubo-kubo doon sa gitna ng kabukiran, doon sa bukid. So, bali umuwi lang sila ng Sabado at Linggo noon. So, kami nakitira sa mga lolo ko. 4 na kami noon So, at hindi lang kami ang nakitira, guys. 4 kaming magkakapatid, tapos yung aray ko talaga. Yung auntie ko, meron din siyang dalawang, grabe. Oo. Natamaan ako talaga. Yun nga, meron pang, yung auntie ko, meron din pala siyang iniwang 2 anak niya. Subali, grabe. Walang tissue dito. Meron pala tayong toilet paper dito. Toilet paper dito. Subali 6 kami noon na inaalagaan ng lolo at lola ko. So, imagine nyo na lang yung 6 na batang alaga ng lolo at lola ko. Mag-iisip sila araw-araw kung anong ipapakain sa amin. Pero doon naman sa probinsya, bumaba ka lang, makakahanap ka na ng makakain, di ba? Ng igugulay mo. So, ayun, pagbaba mo pa lang, meron diyang talong na pwedeng nakawin sa kapitbahay. Magkakalapit naman kami ng mga auntie ko, mga tiyo ko, tapos meron silang taniman doon. So, yun na nga, kahit na magnakaw ka, kumuha ka sa mga tanim nila, walang problema. So, yun palagi ang ginagawa ng lola ko. Bababa lang siya, tapos babalik siya, meron na siyang ipapakain sa amin, mga gulay-gulay. Kahit inasinan lang or binaguungan lang na walang manok at saka karne, okay na yon. Di ho ba? So yun, ang routine ng lola ko.
minsan isang araw guys, at saka take note guys, hindi kami nakakain ng ano, kahit drawing ng manok or kahit drawing ng karne, wala po sa bokabularyo namin yun. Hindi kami nakakatikim, hanggang sa gulay-gulay lang. So minsan umuwi yung lolo ko, may dala-dalang supot. Anong dala niya? Buto-buto, may karne din naman na konti, pero puros buto-buto ng karne. Meron sigurong nagkatay sa kabilang ibayo, tapos yung pantapon na, pwedeng itapon na, kinuha niya. Pero as in, hindi naman yung buto-buto guys, meron ding laman-laman. So binoil ng lolo ko, habang nagbo-boil siya, maamoy mo talaga yung karne. Wow, karne. Ay kami ay nagpiesta guys, natuwa kami dahil sa tagal-tagal nang hindi kami nakatikim ng karne. So ang ginamit ng lolo ko yung talagang malaking kaserola guys, tapos malalaking buto, at para dumami pa, ang ginawa niya, nilagyan niya ng maraming repolyo, 2 kilo siguro guys. Ay naku po. So ayun, nagpiesta kami, masaya kami. Pagkatapos noon guys, ang nakakatuwa, dahil nga bibihira kami makatikim ng ng karne. So siyempre proud akong ipagsabi sa mga kaibigan ko, mga kapitbahay namin. So pagkatapos namin kumain guys, hindi ako gaanong naghugas ng kamay ko. Ganyan. Dahil di ba nagkakamay tayo. Hindi ako gaanong naghugas ng kamay ko. Ang ginawa ko ay nagpunta ako sa mga kaibigan ko, tapos pinaamoy ko yung aking kamay sa kanila. Oy, tingnan nyo, hali kayo. Karne ang ulam namin ngayon. Yung yung mga kaibigan kong taon-taon ding hindi nakatikim ng karne. Hoy, talaga? Sabing ganon. Hindi pa sila naniniwala. O talaga, totoo. Ganon. Para maniwala kayo, sabi ko, amuyin nyo itong kamay ko. Lahat sila talagang hinawakan yung kamay ko guys. Inamoy nila. Sabi nung isa kong kaibigan, wow! Paamoy nga ulit. Sabi nung isa, wow, ang bango. Gaganon-ganon pa sila. So, ma-imagine nyo guys, yung mga bata, nung kabataan namin, na talagang hindi kami nakakatikim ng chicken or karne ng baboy, ganoon. So, yon. Tapos, ang pinaka nakakatuwa nun guys, maniniwala ba kayo na yung sobrang buto-buto na kailangang itapon na wala ng laman? Alam nyo ang ginawa ng lolo ko guys. Ginawa niya, hindi niya itinapon yon. Anong ginawa niya? Ibinol niya ulit guys. Tapos sinaluan ulit ng pagkadami-daming repolyo. Dahil kahit na wala ng laman yon, naandun pa rin yung amoy nung karne ba. So, ay, karne na naman ang ulam namin. Nakakatuwa. Dahil sa nasilip kong meron pa tayong buto-buto pala dyan, nakapag-share ako ng kwento sa inyo. Anyways, may na tayo, pagkain na tayo. Yung ating arroz caldo. So sana'y okay kayo, dahil okay kami at ako'y sinisipon guys. Natamaan talaga ako, parang sumiksik doon, no? Ewan ko ba? Ayun. May hot water na. Nag-on tayo ng hot water dahil ang hirap maghugas ng pinggan pag walang hot water. So yun. Okay na tayo. Sa lamig ba namang ito, tapos cold water pa ang paghuhugas mo ng pinggan? Ay naku po, talagang magkakasakit ka. So pag walang hot water, hindi ako naghuhugas, bunton-bunton lang dyan. Anyway, yun, nag-iipon ako ng hot water para lang sa sa paghugas. And then mamayang hapon na naman, iba na naman, i-on ko na naman yung hot water para may pangpaligo itong mga kasama natin. Dahil maliit lang yung yung container ng hot water namin. Pag nag-on ka, ganoon, yun lang ang
magiging hot water doon. Pag maubos yun, ulit, i-on na naman natin. So, ayun. Okay na siya. Yun na yun, guys. So, kita-kits tayo ulit sa susunod na ganap. Nag-iba yung boses ko talaga. Tumama doon, oh. Parang ano, oh, sumakit. Parang ano, lumabo pa rin yung ano ko. At lumabo yung aking mata, At ito ang ating arroz caldo. My version of arroz caldo. Siksik sa toppings. Ginger, garlic, at saka yung green onion. Ginisa-gisa ko. Kalalagay ko lang sa ibabaw. At naglabas ako dito ng isang pork chop. Malaki siya. Para sa ating tatay. Dahil wala naman si George at si Jessie, nasa Bayreuth sila. Doon sila matutulog.